Kamusta na kayo mga kasiblings? Ayan, no? Andito na kami sa Barangay Kawayan, Angeles City. As usual, galing na naman tayo sa Anunas. Nakaraos na naman tayo. Kahit paano, nakabenta na naman tayo dun. Ayan si Kuya, oh, nagpuputrip na siya. Oh. Nakalatag na rin si Joko bago sila umalis. Walang pagbabago, mainit pa rin dito. Mainit pa rin dito sa Kawayan. Ayan, nalatag ko na yung baklat. Yung sa tools, naka-ready na rin. Magdi-display na lang tayo. Maya-maya, magdi-display na tayo. Actually, ito may tawag dito eh. Kuwanas kasi pagitan siya ng Kawayan tsaka Anunas. Parang nasa gitna siya. Meron naman dumadaan na aeroplano mga kasiblings. Kasi medyo malapit dun sa loob ng park. Ewan ko kung nakakita niyo. Doon pala papunta yung aeroplano. Ayun si Kuya nasa tindahan na oh. Ayun oh. Bibili siguro ng tubig. Napakaingin nga naman kasi dito. Pero alam niyo mga kasiblings dati nagano kami, gumagamit kami ng lona. Eh dahil nauso yung tent, nakikita niyo yung tent na yan, yung grill na yan. Tsaka yun, yung kulay pula na yan. Ayan. Ang halaga ng mga tent na yan, nasa 3.8. Eh nung mga panahon bumili tayo ng tent, nagano siya, nag-sale. Naging 3,500 na lang siya. Medyo bumaba ng tagandaan, di ba? Sayang din yung 300, di ba, kahit paano. Kagandaan naman sa tent mga kasiblings. Hindi siya mahirap tayo. Kahit dalawa lang kayo, pwede na. Hindi ka mukha nung naglolo na kami. Napakalaki ng lona. Bago mo maitali yung lona, yan, kailangan meron kong tatalian. Ito yung sa likuran ko na to, yan. Yung poste na yan. Diyan ko tinatali yung yung lona. Tapos doon sa tulay na yan, yung semento. Tsaka doon sa kabila doon, yung kabila doon, no, natatakpan kasi ng yan. Yun nga, kaya kami tumigil sa paglolona dito. Maraming dumadaan na malalaking truck. Kasi kung mapapansin nyo doon sa may likod doon, ayan, sa may likuran na yun, nakita nyo ba yun? Natatakpan kami. Ito dito mga kasibling. Ewan ko kung makikita nyo. Ayun, nakikita nyo yun dun sa yung para may tangke na yun. Yun dun. Merong dun. Parang quarry. Buhangin. Kaya maraming truck na pumupunta dito. Naalala ko tuloy mga kasiblings nung dicer pa tayo. Ayan, yung mga sinelas na yan. May mga barcode yan eh. Siyempre sa Changi, hindi naman uso yung barcode. Ikaw na yung magre-resize yan kung anong size, di ba? Nakakamiss din maging dicer. Pero yung pagiging dicer natin, nagagamit na natin dito sa Changi. Kagandahan pa dito, wala nang inventory. Ikaw na mag-inventory. Hindi mo na kailangan gumawa ng report. Ikaw na mag-inventaryo kung kumikita ka o hindi. Kung palugi o pasulong. Kaya dun sa mga dicer dyan, habang nagtatrabaho kayo, mag-ipon-ipon kayo. Hindi nyo masasabi balang araw, baka magkaroon kayo ng munting negosyo. Anong masasabi mo kuya sa sinabi ko sa mga kasiblings natin? Tama naman yun. Siyempre hindi naman habang buhay, dicer ka. Hindi ko binababa yung kalidad, pero pang lang, kumbaga nasa minimum kayo eh. Kumbaga hindi nadadagdagan. Yun lang masasabi ko. Kasi wala naman ako experience eh. Base lang sa nakikita ko tsaka napagkukwentuhan ng mga nagtatrabahong mga dicer. Yun lang. Oo, kasi nung dicer ako, actually mga kasiblings nung dicer ako, swerte yung mga Manila rate ngayon kasi inabot na lang yung Manila rate agad. Nung nag-dicer ako, way back 2007, ano pa nun, 218. Isipin mo, 218. Tapos yung overtime nun, 28 lang. Hanggang sa tumagal-tagal mag-dicer, naging demo tayo.
naging sales clerk. Kaya ngayon department store tsaka supermarket, halos kabisado ko na yung trabaho dyan. Hanggang sa naging ayente na tayo. Dahil nga sa experience. Kagandahan kasi sa pagiging ayente, ikaw mismo macha-challenge ka eh. Hindi mo kilala yung mga pinupuntahan mong tindahan, mga groceries, ganyan. Yung mga malalaking tindahan. Kasi meron ayente ng lupa, meron ayente sa mga bahay-bahay. Tayo naging ayente tayo ng supermarket. Yun nga, inabot ko yung ano doon, 2018, ang rate ano na, 420. Isipin mo yung 420, 8 hours, di ba? Meron kang break na 1 oras, saka 30 minutes na coffee break. Pero sa totoo lang mga kasiblings, mahirap. Mahirap yung trabaho ng ayente. Unang-una, nakabilib ka sa araw. Ano pala, first call. Ibig sabihin, yun yung unang pinuntahan mo na tindahan. Meron kasi mga target eh. Halimbawa, naka 30 tindahan ka. Puro calls yun. Ano yung sinasabing productive? Kung sino yung umorder sa'yo. Yun yung productive. Eh dahil nga meron target. Tapos minsan kahit nakuha mo yung target mo, hindi man agad binibigay yung incentives. Kaya yun, tapos nagkaroon ng pandemic. Tapos ito, nag-umpisa tayo mag-tiyanggi. Actually, maliliit pa lang kami yung hanap buhay ng mga magulang namin. Talagang sa tiyanggi na. Originally, sa Apo sila nag-umpisa. Tapos, dumadayo ng iba't ibang lugar. Sa Gapan, Kapas. Napapalayo talaga sila mga siblings. Kaya siguro yung pagiging vendor, minana natin. Maganda naman, napaganda kasi unang-una, hawak mo yung oras mo, wala kang boss, mamumuhunan ka. Eh kahit naman yung mga mayayaman, pagka namumuhunan yan, syempre mayaman sila, mautak yung mga yan eh. Uumpisa nila sa maliit. Syempre tayo, wala tayong pamuhunan na malaki. Natural, uutang ka. Kaya ka uutang para meron kang pamuhunan. Ngayon, pagka nabawi mo na yung pinamuhunan mo, bayaran mo na yung mga utang mo, ikaw na magpapalago ng mga negosyo mo. Ganun sa tiyanggi mga kasiblings. Ang iisipin mo na lang yung pagtitinda. Paano ko kaya mapaparami yung tanda ko? Siyempre, alagaan mo yung mga suki mo, yun ang susi dyan. Pag naalaga mo yung mga suki mo, yan ang mga babalik-balik sa'yo. Kaya nga lagi ko sinasabi dito sa Kawayan, tsaka sa Anunas, kahit paano nakukuha natin yung magandang benta. Hindi man tayo naghahangad na malaking benta eh. Yung 2,000 nga lang, masaya na kami dun eh. Kung ikukumpara mo sa pagiging ayente, 8 oras ka nagtatrabaho, di ba? Eh sa tiyanggi, 1 oras lang. Half day lang dito eh. Sabi mo ng 6 na oras ka nagtitinda, bumenta ka 5,000, 10,000. Pagka December, maganda rin ang bentahan. Hindi mo ina-expect yung mga benta mo na magaganda. Ayun lang mga kasiblings. Salamat sa panonood.